Sa hapon pong ito, may tatalakayin po tayo. Ito ay tungkol sa nangyaring conversion kay Brother Jared Almazora mula sa samahan ng MCGI na kanyang tinalikuran matapos nung mga panahon na hindi na siya sumasang-ayon sa mga pamamalakad ni Daniel Razon. And then tuluyan siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya na galing sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus. Di ko alam kung ito ba yung kay Nicolas Perez o kay Teofilo Ora. Basta pare-pareho lang sila ng mga pangalan ng kanilang iglesia. And then ngayon kasama na natin siya. Kasama natin si Brother Kaloy dito, tsaka si Brother Jared, tsaka si Brother John Fernan ng handog ng INC. Ayan. Kasama tayo dito ngayon. Isang grupo tayo ngayon. Collab tayo ngayong hapon na ito. Okay. So, atin muna ibigay kay Brother Kaloy Abuyabor. Ano masasabi niya? Brother Kaloy? So, magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga viewers natin. At saka kay Father Darwin. At lalo na sa ating kapatid na si Brad Jared ngayon na tuluyan ng nagiging Katoliko. So salamat sa Diyos na pinakinggan niya yung turo ng tunay na simbahan. At saka sana ay bibigyan siya ng Diyos na makita niya talaga yung katotohanan. Pero nakikita naman niya, Brad Jando, dahil po sa mga katikisim na nagawa na, at lalo na kay Father Darwin, everyday nasasama siya kung saan siya pupunta. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng isang sa akin lang, kung ito ay si Brad Jared ngayon, kung grabe na ito magdepensa ng Simbahang Katoliko. Kaya nakikita ko sa kanya kahit alanganin na sa kanyang katuwiran, pero nakikita ko pa rin na porsigido siya na ipamahagi yung nasa pananampalataya nung siya pa ay sa Iglesia ni Cristo, kay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So, ganoon talaga, bilib ako sa kanya, no? Bilib ako sa kanya, at saka ngayon nakikita ko na iba talaga ang Panginoon kung siya na po ang magsagawa ng, hindi po tayo ang Yes. No, hindi tayo. Kundi ang Diyos ang may na siya po ang lahat ang gumagawa nito. Kung bakit po si Brad Jared na ngayon ay nandito na sa Simbahang Katoliko. So yun lang, Brad Jando. Okay, at atin naman kumustahin naman muna saglit ang ating mga bisita ngayong hapon na ito. Brother Jared Almazora. Brother Jared, kumusta ka na? Ayos naman po sa awat tulong ng Diyos. Ayun lang, Brother Jando. At saka si Brother John Fernan. Brother John, kumusta ka na? Masaya po ang Low battery. Please charge. Nasumpungan po ako ng ano po. Nananang Diyos sa tunay na religion po. Okay. So, ngayon, may katanungan tayo, Brad Jando, dahil po ay interview ito kung ano po ang kanilang gagawin kung sila na po ay uwi sa kanila, no? Sa kanilang isang tahanan, sa kanilang pamilya. Ngayong gabi ay magpa-flight na po sila by 9 p.m. Pauwi na po sila. So, atin po silang ipagdasal sa kanilang biyahe pa uwi ng Manila. At saka, may tanong ako sa inyo, Brad Jared. Kung pag-uwi nyo, na nalaman ng mga kasamahan nyo na kayo ay nakitikize na sa Simbahang Katoliko, naturuan na kayo ng mga doktrina, at ayun, sumanib na sa aming simbahan ni Kristo. So ano po bang gagawin nyo kung tutuligsain kayo doon sa inyong mga kasamahan pag-uwi nyo? Ayun nga, Bro Kaloy, gagawin ko kung ano yung alam kong mabuti. Kasi pag di ko ginawa yun, magkakasala ako Gaya nung nasa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Bakit? Dahil sa sulat rin ni Pablo dun sa 2:10 ng Epeso,
tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At isa doon, yung depensihan yung tunay na aral na nasa 2 Korinto 14 hanggang 5. Dahil hindi naman tayo personalan eh. Hindi naman tayo yung iba na bugbugan, paglabas mo ng school susuntukin ka na lang. Kung ano yung nasa Biblia ang pakikipaglaban ng mga apostol, ganoon rin ang gagawin natin. Kaya nga, Iglesia Katolika Apostolika Romana, talagang aral apostoliko. At isa doon, yung nasa 2 Korinto 14 hanggang 5, na sapagkat ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Talagang kakabakahin natin yun. Kung tutuligsain tayo, di sagutin natin yung tanong nila. Diskusyonin natin sila dahil yun ang utos. At yun ang alam kong gawang mabuti, Bro Kaloy. So ngayon mga kapatid, Okay na ba yan? okay na. Ayan. So ito na, naka-connect na tayo ngayon. Mm-mm. Nabalik na yung signal natin. Nawalang audio. Kung gusto naman nila na okay, yan. Titingnan na natin kung ano ba, na-charge ba to? Kasi Para wala siyang light indicator na nag-charging. Ha? Okay, sabi ito ni Hindi ba ito na sira? Gilugan. Kuana ni Jared, sorry. Naglago. Okay na? Okay bro? Okay na? okay na Brad? Okay na. Christopher, nawala na po ang audio bro. Okay, sige. Sabi ni Amira, ang cute ni Jando lalo na pag kumembot. Grabe Ganun bro. Okay, so tuloy Barkalay. Buhay Barkalay. So tuloy natin. So Brad Jared, Mas maganda ito yung conversion story niya. yung conversion story. So so paano po ba na convert ka yung tapos ba sa pagdidiskusyon niyo ni Brad Paul, ni Brad Jando? So ano pong masasabi mo kung paano ka na convert? Yun nga, bro, yung gaya ng sinabi ko nung nakaraan, dun nga sa Mother of God. Kasi yun nga lang naman na sa sinapupunan ni Maria sa 5 ng Hebreo, nung kaya't pagpasok niya sa libutan, sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Ang akala ko kasing doktrina ng Iglesia Katolika, yung mismong Diyos yung ipinanganak. Yung pala, yung katawang tao ng Diyos at yung nasa loob ng 2:9 ng Kolosa, sabay pala yun pinanganak. Kaya si Maria,
Eh kung mag-iisip tayo, talagang konsideradong ina ng Diyos. Mm. Kaya sa aeroplano pa lang, alam ng mga kasama ko yan, sila kapatid na Erin, yung kasama kong umuwi. Mm. Hindi ako makausap niyo. Oh? Eh, talagang ako nun, isip ako ng pag-uwi eh. Tapos hanggang nga, napagpasyahan ko, pinakita ko ni Bro Amik sa punto per punto, sinabi ko na kung ano yung totoo. Na ako'y babalik dun sa tunay na simbahan. At pinanood ko yung mga video ni Father Darwin about sa mga sacred image. So naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos. Wow. It's amazing, no? So, Brajando, sa'yo, ano bang masasabi mo ngayon? Based naman sa nung unang hinanap ako ni Jared sa live na Punto por Punto, absent ako nun eh. Absent ako nun kasi may sports and evangelization. So, nung hinanap niya ako, si John Ray yung nag-unmute sa kanya. Unang salita pa lang, talagang basag na eh. Ganun ba? Oo, nagmurak agad. Nagmurak agad si Jared noon. Kaya si Brother John Ray, di na pinatagal, sinabi sa kanya na wala Jando dito, next na ka na lang balik pag nila na si Jando. And then, kinabukasan, nag-live yata ako straight to the point noon. Pumasok si Jared. Unang-una, duda ko sa mukha, no? Sabi sa akin, pakita ka muna ng mukha. Ang sabi ko naman na hindi, ikaw muna mauna kasi pag ako napakita ng mukha, talaga labas talaga ang mukha ko. Hindi ako magmamaskara. Ikaw na muna mauna. Pag nagpakita ka ng mukha, pakita ko ng mukha. Nakita siya ng mukha. Doon, nabos yung mukha niya, agad in-screenshot. Para kung sakali na magpakita ng ibang mukha, at least hindi yan ang mukha niya, ito yung mukha niya. May screenshot ako ng mukha niya. Ayun. And then, pag siya nagsalita, talagang hindi ako makapagsalita kasi tatanong siya, sagot ako. Abos masagot, sila kabayan niya ako. So yung boses ko talaga umaakyat. So may mga panahon na inaamin ko naman na talagang nanggagalaiti ako sa God pag siya yung pumasok kasi talagang ang style kasi ni Jared Almazora kasi is triggering. Trigger niya ako, no? So may mga panahon na talagang yung dugo ko talaga kumukulo eh. Dumating din sa point na kung naalala, kung kami nakapanood nun, nag-live ako straight to the point, pumasok si Jared, kasama yung kinasama niya yung debate, ng dalawa. Sabi niya may ticket na raw siya. Then medyo naano ko siya doon, nait ko siya doon, nasa ticket niyo, pakita ang ticket niyo, alam ko lang ticket to eh. Labas yung ticket niyo, nakaticket ko karoon ticket eh. Wala, ando sa Bulacan, kunin niyo. Hindi, isang oras pa mahigit yung punta doon. So, alam ko walang ticket to. Maya-maya konti, pinakita talampakan. Yung talampakan niya, sa camera. Tinapat sa camera talampakan niya. Tinan mo daw kung gaano kabastos ng batang to. Ganyan si Jared, no? And then, patagal ng patagal, talagang kumukulo yung dugo ko sa batang to eh. So, yun ay mga alaala ng nakaraan na si Jared talaga is talagang defensor talaga ng kanyang dating pananampalataya. No, hindi siya yung bigla na lang masasabing magkakatoliko ako, hindi ganoon. Talagang matindi to, para bang ako nung panahon na si Winton yung kinakalaban ko. Nakita ko sarili ko sa kanya pero hindi ko akalain na matutulad siya sa akin na nagkatoliko. So, lastly, doon sa live ni SLTV. Pinasok ko yung live ni SLTV at nakipag-argue ko sa kanya. Kinontak niya si Jared. Ang ginawa ni Jared doon pumasok, tagagulo. Tagagulo. Sabi ko kay SL, one-on-one lang tayo dapat. Huwag mong, Jared, tabi ka muna. Ayaw talaga tumahimik eh. Ang ingay-ingay. Sabi ko kay SL, patahimikin mo yan. Patahimikin, programa mo to. Patahimikin mo yan. Sabi naman ni Larry Silva, wala kang pakialam yung programa to. Alam ko, hindi ko programa to, pero patahimikin yan, ang ingay-ingay. Kasi yun ang role ni Jared. Tagagulo. Tagagulo lang. Tagagulo talaga siya. Tatanungin ko sa SL, siya sasagot. No, tapos dumating sa point na hinamon niya ako ng debate. Pero nang sabihin niya face to face, agad akong pumayag kasi nakita ko yung debate niya kay Rashid Indasan, ang bait. Iba ang aura ni Almazora sa online, iba rin sa harapan. Kasi yung kanilang debate ni Rashid Indasan, harapan yun eh. Ang bait niya doon, hindi ko nakita nagmura siya doon. Pero sa online, pala mura talaga.
Pero kay Rachel, ang bayad kaya sabi niya face to face, hindi ako ng dalawang isip. Sige, face to face, tagbilaran. Sabi ni Larry Silva, hindi haharap si Jando, hindi haharap si Jando. Nangako pa ako, promise, Jared. Haharap talaga ako, tumuloy ka lang. Harap talaga ako. Ayun, talagang nagkaharapan at unexpected naman yung pangyayari na actually, ito, sasabihin ko to nakalive tayo, no? Naghahanap siya ng matitirhan dating dito. Sabi ko, problema mo na yan. Kontakin mo mga kasamahan mo sa Bohol, patulong ka. Wala siyang makontak kasi nalaman ko, wala siyang kasamahan dito. Pero, aking Pilipin na maghanap ka. Sinabi ko sa kanya, kay Brad Caloy, nag-offer si Brad Caloy na siya ang tatanggap sa'yo. Tatanggapin mo yun? Palamura yun. Kaya mas maganda kasi, kahit nagawa tayo ng masama, ati pa rin gawa ng kabutihan. Sabi ni Brad Caloy yun. O sige, yun, sinabi ko sa iyo, umayos Brad Caloy na doon ka sa bahay niya. Kaya yun, dumating talaga si Jared. Nagpakita na ng ticket. Kasi yung message mo sa punto por punto, pinorward sa akin ni Ate Edna. Si Ate Edna taga-reply sa'yo doon. Si Ate Edna. Ngayon, pinorward sa akin, nakita ko talagang may ticket na at totoo na ito. Nung nagkaharapan, bago pa kami nagharap, tumawag ko sa live ng punto por punto. Sabi niya, Jando, may matutuloy ba yung sa 24? Sabi ko, tuloy yun. Si Darwin dati, Darwin Gitgano lang to dati. Si Darwin Gitgano ba, haharap ba? Sabi ko, meron siyang retreat. Sabi niya, so hindi kayang tindigan ni Darwin Gitgano ang kanyang tema, kaya pinagalitan siya ni Junre. Tinawag siyang Junre ng kupal. Sa sobrang galit niya. Kupal ka. Kasi kung si Ramil Parba nga na national debate at hinarap, ikaw pa kaya na wala kang rangko. Sabi ni John Ray. Ngayon, nasa Father Darwin doon kasi linggo yun Tanong mo kay Father D yun. So, nagpaliwanag sa Father Darwin, bakit wala siya sa darating na 24, and then nagtanong siya. Nagtanong siya, sinagot naman siya. Pangalawang tanong niya, ano na siya, aggressive na si Jared noon. Huwag mo kong patutsadahin na pari ka, sabi agad ni Wendell Talibong, remove na. So, niremove ko agad si Jared. Sabi ko sa iyo pakabait ka Hirap kasi magpakabait, no? Ganun pa ako. Tapos agad siya nag-post sa Facebook niya na in-make out siya kasi si Father Darwin nasampal daw ng aral. Sabi ko, anong aral sinampal niya Hindi pa nga nakapagtanong sa pangalawa, nasipa na. So, anong nasampal na aral niya? Wala siyang aral na pinisenta. Tanong lang naman siya. Kaya yun, face to face, dito, pagdating ko pa lang, nakita ko yung mukhang dyan ko. Ito na inaabangan ko, nagigigil ako nun. Sobrang gigil ko nun. Mabait talaga, iba talaga yung aura niya sa face to face, iba yung aura sa online. Sa online talagang tagagulo talaga yung role niya doon. Pero sa harapan, mabait niya dito. Joseph, picturean mo kami. Kunwari, may para mag-boxing talaga nakakaganda ako sa kanyo. Yung picture na pinost ni Brother Joseph, nakaganda talaga ako sa kanyo. Si Jed naman nakaganda. So, hindi ko gusto ko makita yung mukha niya na talagang sinasabay niya ako sa paangasan. Pero iba talaga, mabait talaga sa harapan. No? So, stick on siya doon sa ugali niyang yon. Gusto ko makita yung ano niya pero hindi ko nakita. Sa debate doon na lumabas. Yung ano niya, yung aggressive niya. So, yun na nga, hindi ko in-expect naman talaga na magkakaganito yung pangyayari. Yung mas maganda, yung sinabi niya ngayon na ano pala siya. So, doon sa the Mother of God, no? So, nung pagbalik mo, pagbalik mo doon, paano nangyari na pinagmumura ka ng mga kasama mo? Ayun nga bro, sa GC kasi yun bro Sa GC? Sinabi ko, ani ko sa Iglesia Katolika. Sabi, pambihira ka naman brad, dami-dami mga aniban, yung kulto pa. Sabi ko, bahala kayo, yun ang pasya ko, tsaka yun yung alam kong gawang mabuti. Magsuri kayo. Sabi niya, Iglesia Encyclopedia. May authority naman ng Iglesia Katolika nasa 16-19 ng Mateo si Soriano, wala namang authority yun. Lumitaw lang sa apalit yun Tapos yun, nagalit sila. Tapos yung sa isang GC, yung
Kumbaga hiwalay kay Rason, tapos nag-play ng mga teksto ni Soriano, ikinig na ako. Tapos, yun, sinubukan ko, manood ako doon sa yung mga ano ni Father Darwin, yung paliwanag sa Rebulto. Tapos, tinignan ko, maski yung sinerge niya sa Google ni Bro Kaloy, tinignan ko rin. Tapos, tinignan ko rin yung mga paliwanag. Sabi ko, ano? Tapos yun, hanggang sa kinausap ko ni Bro Amek, tapos pinapasok ko sa punto por punto, doon na sinabi ko. At nung pagpasok niya sa punto por punto, parang iba na aura. Iba na yung aura, yung aura niyo na naramdaman ko dito sa bahay niyo, Bad Kaloy, nung nag-meet kami, the same aura na ang nagpakita sa punto por punto. The same na. Wala na yung angas na, pati si Brother Wendell nagulantang eh. No? Ganun ba? Actually, Brother Jared, gumagawa ako ng debate commentary doon sa ating debate. At yung debate commentary ko doon, na ginawa talagang pamukpok pa rin para sa sa'yo yun eh. Nung nalaman ko, sabi ni John Ray na may post daw si Amit Taglinaw na magkakatoliko si Jared, na tinawagan ko pa si Amit sa live. Bro, saan mo nakuha yung source? Totoo ba to? Hindi kasi ako naniniwala. Ano yung rating mo sa kanya? Sabi ni Jared, 70. Taas-taas na yun. 70. So, siloso ka bro, siya yung nagsabi sa'yo, hindi marites. Siya talaga nagsabi sa akin. Papasok daw siya mamaya para siya daw yung mismo ang mag-confirm. So doon parang iba yung nararamdaman ko doon, na papasok sa para siya mismo ang mag-confirm. And then, pumasok nga siya, ang haba na sagot ni Angel doon at saka ni Junior sa isang tatanong, nawala. Sabi ko, ayun, nasan si Jared? Sabi ko, nawala na. Haba na yung sumagot eh. Nung bumalik na si Jared, ayun na. Huwag nyo na pahabayan. Nandiyan na siya, bigla mawala na naman ulit yan. Ayun, pinagsalita na si Jared. Yung aura niya, malumanay na. May pagalang na. Unlike nung mga ilang pasok niya na talagang kumukulo talagang dugo ko sa kanya. No? High blood ka? Oo, talaga nakakabot ako sa style nito eh. Kaya, pero doon wala na. Malumanay na. Kumbaga kung sa dagat pa, wala nang alon. Wala na. Tahimik na. Wala, tahimik na. Wala na. Iba na yung nakita ko. At hindi kita kinausap nun? Hinayaan ko lang si June din na siyang kumusulay kasi uobserbahan ko yung mga salita niya, mga words niya. Baka may halong pagpupunwari. Pero nung sinabi niya na napatunayan ko na wala pala ako sa tunay na iglesia, napatalon ako nun. Buti na lang, medyo mataas-taas yung silimpan ko. Kaya kung mababa yung tayak, tamaan yung ulo ko nun. Napatalon talaga ako, look. Talaga sinabi niya yun na inaamin niya wala sa tunay na iglesia. Ayun, doon na, nakinig na ako, pinabaya ko lang doon na nakinig na ako na ang daming natuwa, na-inspire sa mga sinabi ni Jared doon. Tawag sa akin dati, Jan Dugong. Di ba? Jan Dugong. Jan Dugong na sa akin dati. Ako naman, tawag ko sa kanya, Albasura. So, minsan naunahan ako never po yata tinawag kita na Albasura na tinawagan kita. Wala, no? Pero nababagit ko lang yung pag ako lang mag-isa siguro. No, pero never ko siya talagang doon sa kanya term na Albasura. Kaya dahil doon, eto ngayon, paano mo ka sa amin kung paano ka kinontak ni Esel doon sa kasi kinukonfirm mo si Esel kasi kung totoo ba yung mga sabi-sabi. Bro? Alin? Yung kay Esel ba? Oo bro, kinokontak ako ni Bro Esel TV noon. Katunayan, nandito yung bro sa sa cellphone ko, mga chat sa akin ni Esel TV na, bro, ano nangyari sa'yo? Totoo ba na umanib ko na sa Iglesia Katolika? Tapos ang ginawa niya noon, pinopost niya yung mga old videos ko tsaka yung mga recorded message ko na sinesend ko sa kanya para yata may maipangaral siya dun sa live niya. Inilalabas niya na nang inilalabas. Tapos para siguro kontrahin ko ulit yung Iglesia Katolika, ginagamit niya yung mga old videos ko. Bawal yun bro. Nung una, kahit sa batas ng tao, bawal yun. Kasi may live Oo. Tapos yung mga sinabi ko naman nun, hindi pa ako Iglesia Katolika, inilalabas. Kumbaga kasinungalingan na yun Yun ang ko bro. Parang, tsaka nung nagla-live kayo, talagang pinipilit niya akong pumasok dun sa pumasok ka bro. Nakailang siya nun, send ng link ng Zoom. Sabi ko, teka muna. Tapos pag-send ko, si Jan to.
Tapos ayun, nanggulo na. Ginulo ko na yan. So, ano sinabi ni Jesus sa akin? Wala siya sinabi tungkol sa akin? Wala. Wala. So, So may tanong ako, Brother Jando, yung kasi tumawag daw si Brother Evangelist Archie Anides sa kanya. oh, yun. Maganda yun. Maganda yun. Yun talaga kasi pag nalaman ko na nag-post si nag-live si Brother Archie Anides at sabi niya tinawagan daw niya si Brad Jared. So kaya nga tumawag din ako kay pagtapos ng live niya, tumawag din ako kay Archie Anides. Naka-smile siya. Naka-smile siya. Di video chat kami, na video call. So nakatawa siya. O ano, Brad, Archie, siya bro, tinawagan ko si Brad Jared. Bakit sa Katolika pa? Bakit daw sa Katoliko pa umani? Meron naman yung, madami pa naman yung mga simbahan na kailangan mong hanapin daw. So, doon na siya umaanib sa samba ng mga Diyos-Diyosan. No? Sabi niya, siguro tumingin si Brad Archie sa inyo ngayon. Sa live mo ngayon. Baka nanonood siya. Nanonood siya. So, Brad Archie, so kailangan mo din na magdiskusyon kayo ni Brad Jared. ni Brad Jared. Titingnan kung saan yung ang lakas ng tinig mo, ha? Titingnan natin kung hahamon ka kay Brad Jared. No, patungkol po sa larawan, yung images ni Coribulto. Yun ang paborito niya. Ang paborito niya yun. So, nung kinausap ka ni Brad Archie, so ano bang sinabi niya sa'yo? Ano bang mga tanong niya sa'yo? Ako ang nagtanong mo bro kasi kasi napapanood ko yung mga video niya. Sabi ko, Brother Archie, tinatanggap mo ba na pag nagsimba ako nag-congregate ng linggo sa demonyo daw. Sabi ko, yung linggo araw ba? Araw. Ngayon, babasa ako ng sitas dun sa 2:46 ng gawa. Ang nakalagay, at araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Ibig sabihin, yung mga apostol at yung mga first century Christian, nagko-congregate sila araw-araw eh. Sabi ko, pag sinabi bang araw-araw, kasama ba linggo doon? Sabi ko, teka muna brother, sa Hebrew kasi, hindi ko tinatanong ng Hebrew. Tinatanong ko sa'yo, yung talatang inano ko, binasa ko. Ayan, Sa 2:46 ng Ayan, Archie, so palpal ka na ngayon, tawag ka. Sabi ko, dun pa sa 2:46 ng gawa. Pag sinabi bang araw-araw, kasama ba linggo doon? Sabi, teka muna brother, hindi ganyan. Sumagot ka. Dun sa pinatay ko na. Kasi yun, nag-post, nagulat ako, nag-post sa Facebook. Sa Facebook. Yun. So, but Archie, hinahinay ka lang ha. may bago na mga makakatunggali na sa'yo ngayon. Galing pa ng ibang religion, no? Oo. Hindi na kami. So, si Brad Jared na ngayon ay naintindihan na niya yung mga teaching about the Catholic Church, no? Kaya Archie, Brad Archie, hinahinay ka na May request daw? aral, no? Ano, nag-request yan? May nag-request na papasok? Ganun ba? Matalino pa sa'yo. Ito, siguro, si Archie matalino yan. Iba kasi yung ano eh. Hindi, matalino talaga si Archie. Matalino sa negative side. Kaya, marami po ang parang nasaktan at parang ding nang bumalik siguro bumalik Jared kasi Katoliko ka noon, no? Katoliko ka noon at saka nagiging MCGI. So, Jared, sino po bang natuwa nang ikaw ay bumalik sa simbahan Katoliko? Para sa iyo. Unang-una yung mga magulang ko. Kasi Catholic talaga sila bro eh. Hindi sila nag-umanib sa yung paniniwala mo no? Hindi bro, talagang matibay sila sa pananampalataya. Paniwalaan ko ba Soriano, bakla naman yan. Ayun, nung nag-INC ako, pinapakit. Kasi, nagiging INC nung INC rin ako bro, ako nung 13 years old ako. Ako doon, tapos, naging kalihim rin ako doon, tapos, ayun, sinasama ko ng mga manggagawa, kaya after pagsamba, tapos minsan walang pagsamba, nandun ako sa parang kumbento, sa Catholic kumbento. Nandun ako sa mga manggagawa. Kumbaga, ayun, papaturo ko. Ang tinuro sa akin mga sitas, D6 ng Roma. Ito, D6, D18 ng Mateo, tapos 8:40 naman. Wala namang klarong pagpapaliwanag.
Doon ako nagtaka noon hanggang sa nakapakinig ako kay Soriano. Sabi ko, akala ko yun rin ang tama si Soriano. Kasi talagang magaling magsasalita eh. Hindi rin ako nakinig kay Pablo. That's pala kay Pablo ako nakinig, hindi kay Soriano. Kasi ang sabi ni Pablo doon sa 16-18 ng Roma, sapagkat ang mga gayon hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Soriano. Mainam na talumpati, Soriano rin. Ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. At isa na ako sa nadaya noon. Dapat pala nakinig na ako kay Pablo noon, hindi kay Soriano. Kaya modus rin ako. Etong kaibigan ko. So si Brad Fernand, so nakasama mo ito sa INC din? Hindi po. Nakasabay ka? Hindi kayo nakasabay? Pero nakasama ko siya sa MCGI. O nagiging CGI din siya? Kumuha rin siya bro ng tungkulin. Ano ba yung tungkulin? Yung GCOS po? Yung GCOS. Kumbaga sa INC scan. Ganun ba? Tapos yun, nag-duty kami sa Apalit, Pampanga noon. Minsan, pa namin si Daniel Rason eh. Kasi sobrang panatiko namin noon bro kay Daniel Rason. Grabe no? Tapos ang nangyari no, nakita namin yung mga maling turo. Kasi ang tunay nga naman na mga ngaral sa 3:15 ng unang Pedro, yung karampatang pagsamba mo kay Kristo, handa ka dapat sa pagsagot. Sabi ko, kala ko ba sugo ng Diyos to, hindi naman nagpapatanong. Ang ginawa namin, ang ginawa namin, umalis na kami. Tapos yun, siniraan kami. Character assassination yung ginawa namin, sa amin eh. Unang-una, yung mama mo kinontak, di ba? Sabi, huwag ka dyan sumama kay Jared, masamang tao ay kaya. Napakaitim ng budi. Sabi ng isang panatik kong bakla ayun eh. Sherwin. Ayun. Sabi niya. Hindi ko sana mabanggit eh. Sabi niya, ang fanatic ko na yun. Tapos, yun, sabi, wag daw ako lumapit sa kanya. Nagalit yung nanay niya, pinagbawalan kaming magkita. Tapos pinababalik pa kami sa MCGA Cares. Hanggang, ayun, nagpasyahan namin yung mag-congregate. Kumbaga nangahas ako nung bro maging guro eh. Kaya sila JB, baka nanonood. Si Erin, si Ren, at yung mga iba pang tinuturuan ko dyan, ba't na kayo dito sa Iglesia Katolika? Alam nyo naman ako, kilala nyo naman ako eh. Yung pag alam kong totoo, doon ako dahil sinusunod ko si Apostolo Pablo, 12:9 ng Roma, kayo na lang hindi nakikinig eh. Makinig kayo. Wala namang mawawala sa inyo kung magsusuri kayo. Nasa 4:1 naman ang unang 1 yun eh. Kaya kung talagang, kailangan aral apostoliko tayo. Binabasa pa yung 4:6 ng unang Korinto. Di kung aral apostoliko kayo, pakinggan nyo si Apostol 1 sa 4:1 ng unang 1 at 12:9 ng Roma. Kaya pag may nakita kayong mabutit liwanag, umanib kayo gaya ng ginawa ko. At doon ko nakita yung sa Iglesia Katolika. Wow. Kaya kung magagalit kayo sa akin, ano nang pakialam ko sa inyo? Basta kayo, magsuri kayo. Wala namang mawawala sa inyo, lalo ka na JB Garobo. Alam ko, nandiyan ka, nagre-record yan, nanonood record mo, pwede naman. Basta magsuri ka lang, kapatid na JB. Kilala nyo ako, pati ikaw bro Ren. Minumura mo na ako ngayon. Kayo rin, bro Erin. At yung mga kasama ko. Sino yung kasama mo dito? Si bro Erin. Minumura ka na ngayon? Minura rin ako noon, Ang dami rin nilang mga sinabi sa akin, ano ko dyan sa kultolik ko, tapos chinat pa yung GF ko. Nangyari, yung umanib sa kultolik, sabi ko, kayang bang tindigan yan? Hindi na nagsalita. Kaya, hindi siya lalaban sa'yo? Hindi bro, hindi naman lalaban eh. Katunayan kanina sa GC inaatake. Saan ka mababasa yung Iglesia Katolika letra por letra? Kung ang hanap mo letra por letra, huwag ka na mag-brief. Kasi pag i-switch mo dun sa ang dating Biblia, di ba, yung gaya ng ginagawa ng Soriano, maglakay ka ng brief, wala namang lalabas na brief eh. Wala namang brief na nakalagay. Huwag ka na rin mag-brief, hindi pala totoo, wala sa Biblia. So nilagay ko rin, sinerch ko rin, JB Garobo yung pangalan niya, wala rin sa Biblia. Huwag mo na rin paniwalaan ng sarili. So may sabi yung sabi ni, sino ba yan? Si Erin? Yung sa MCGI, yung leader nila. Daniel Razon? Yung namatay. Eli Soriano? Ayun. Ikaw na pinasabi ko So, sabi niya na hindi naman nababasa na si Kristo ay may tumatay, naiihi. Di ba? So, hindi paniniwalaan. Hindi daw paniniwalaan. So, yun, tama yung sinabi mo na hindi naman nababasa litra por litra yung brief. So, wala tayong brief ngayon. So, yun, paano po niya, parang philosophy ba? No? Kailangan din natin yung gamitin para malalaman nila na hindi talaga lahat nasusulat sa Biblia. Ang tanong lang sa atin ngayon, hindi mo ba napag-isip na kung merong mahirap natin na ano yung masabtan
maunawaan. Sino po ba ang magpapaliwanag sa inyo sa Biblia kung mayroong mahirap maunawaan sa Biblia? No. Siyempre, unang-una kayo, Bro Kaloy. Di ba? Kailangan kung may teacher, di ba? So sino po ang teacher ng Biblia? Sino po nang magtuturo ng Biblia? Yung gumagawa ng Biblia, yung nagkukumpile sa Biblia. So sino po ba ang nagkukumpile ng Biblia? So, ito lang po yung mga tanong natin sa mga kaibayo nating kapatid na mahal naman natin sila lahat. Pero natututo lang sila sa mga maling aral. Yun, katulad mo noon, natututo ka nadoktrinahan ka ng mga maling aral. Kaya doon, salamat sa Panginoon na dahil po sa mga debate at dialogue ay napaliniwanagan ka ng maayos. At sabi ko kay Brad Paul, yung si Brad Paul ako sana yung magharap sa iyo. Pero ang problema, sinabi ko kay Brad Jando na, Brad Jando, bulol ako sa Tagalog. No? Kaya hindi ako haharap ni Brad Jared, kundi si Brad Paul na lang. No? Kaya noon, yung pag-usap namin ni Brad Paul, sinabihan ko si Brad Paul, kailangan mo yan na palaging magsapaw yan pag masasalita ka. Kailangan mong ipatigilin mo siya kung magtatanong ka, magsasalita ka, kailangan patitigilin mo siya. Palagi niya nagsasapaw siya. So, ganun ba bro? O nakita ko yan sa nag-research ako sa mga debate mo. No? So, ganun ba? Kaya, napansin mo si Brad Paul, parang objection, moderator. Diba? Ganun si Brad Paul. Tapos, pinasali mo pa yung isa. Si Eric. So, Eric, binigyan mo pa ng microphone. Kaya, si Brad Paul, sinabi yung parang strong si Brad Paul. Kaya, pinagalitan pa yung isa dahil binigyan mo. Hindi ka kasali dito! Bumaba! Huwag ka magsanda! Bumaba ka! Kaya, ganito yung na-feel ni Brad Paul. Kasi, parang nabigyan ko siya ng clue ba kung paano ka maitira niya. Kasi parang hindi na formal pag mag-dialog kayo, mag-dialog ko, pero palagi ka magsasapaw, no? Hindi maintindihan sa iba. Yung nakita ko sa isang Muslim, no? Di ba? Parang gulo eh. Magulo yung diskusyon pag ikaw ay magsasapaw. Kaya may rules. Kailangan na makinig tayo. Kaya ito na ngayon, talagang professional na talaga si Brad Jared ngayon. Bantay lang kayo mga Brad Archie. Hintay lang kayo kay Brad Jared, ha? Talagang papuntahin namin dito. Pag gusto mo, no? Kung sino man naharap ni Brad Jared, kahit taga Cebu ka pa, basta dito lang sa Tagbilaran. No? Basta dito lang sa Tagbilaran. Kaya yung mga kwan din, at nasarapan ako doon sa interview ni Brad Jared, yung gabi na si Brad EJ na parang nagli-lecture sa'yo. Parang nagba-Bible study si Brad. Yung tapos ng dialogo, pumunta si Brad EJ dito. Mga 12 o'clock na yata yun. Nag-lecture si Brad EJ sa kanya. Yeah. Tapos, doon na, parang nag-invite siya ng isang SDA. Kayo mga SDA, punta kayo dito para malaman mo yung katotohanan. Di ba? So, ngayon, ito naman si Brad, paano po ba nadala mo ito Awit na muna. Sige. Meron kasing message ito from Ronald Redondo Redor. Usana na, totoo talaga yan kay Jared Almazora. Baka nag-fishing lang yan at kumukuha ng mga ebidensya. Sorry ha, matalino kasi at smart na bata. Anong sabi mo doon, bro? Ay, hindi ko yan, bro. Dito na ako mamamatay sa Catholic Church, bro. Pangako ko sa Diyos yan. Wow. Di pag lumabas ako, di ma-impyerno ako. Kasi nangako ka sa Diyos, di ba? Nangako ako sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, pati sa Espiritu Santo. Wow. Tsaka dito na ako mamamatay, kapatid, nag-comment. Hindi ako gaya ni Denmar Santiago, yung ano ba yun, duling ko yan. Ayun, yung Denmar Santiago ng UST. Hindi ako gagaya kay Denmar, mga kapatid. Dito ako magpapatuloy, gaya nung sabi ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Yung mga protestante, yun na yung kasabi, lubusin. Wala ka naman sa tunay na iglesia eh. Yung kausap dyan yung tunay na iglesia eh. Therefore, lulubusin mo yan dun sa tunay na iglesia tinatag ni Kristo. At yun ang iglesia katolika. Hindi dating daan, hindi INC, hindi yung mga ibang Christian denomination. Kaya yung nagtanong na
Fishing? No, baka nag-fishing Nag-fishing talaga. daw. Oo. Nakuha ng impormasyon. Oo. Hindi sana, di na ako lumuhod sa di na ako di na ako nag-grocery, di na rin ako nag-umpisa nag-fishing ako. Buo yung kapatid, maski mga parents ko naman, mga mga Katolik. Tsaka buo na loob ko, bro. Pangako sa Diyos yung dito na ako mamamatay sa Iglesia Katolika. Okay, bato yung magkaloy. Ito naman si Brad Jared. Ano po bang yung pagsama niya dito? Ano pong situation yan? Nga bro, bago ko siya isama, marami rin siyang tanong no? Yung sa mga sacred image, pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko, desidido ka ba talaga? O sige, kaya sinama ko. Kaya sinama mo. So, barkada kayo? Tapos magkasama kami sa MCJ noon. Ganun. So, ngayon, isa ko siyang handog ng Iglesia ni Cristo. So, Brad Fernan, yung pag-uwi mo doon, ikaw lang ba yung, pati na yung mga parents mo, INC din? Opo. So, ikaw lang yung nagbalik loob dito sa, since birth ka ba na INC? Opo. Since birth? Handog yun. Handog. Andun po. Grabe, no? So, baka sasabihin ng mga parents mo na hindi ka you are violating the 10 commandments about the 4th commandments na parang hindi mo ni-respect yung parents mo, kung ganun. Kung anong isasagot mo diyan sa parents mo? Papaliwanag na lang po ako. Mapapaliwanag ka. Okay. So, kusang loob na ba yan na magkakatoliko ka? Opo. So, maganda. Maganda naman yung hangarin mo na makita mo yung ano talaga yung totoo na simbahan na hinahanap natin. Kasi isa lang yung simbahan natin eh. No, isa lang yung simbahan na itinatayo ng ating Panginoon. At saka dito naman sa mga ibang mga religion ngayon, kailangan din sila maghanap ng sino yung isa na simbahan na tinatayo ni Kristo. Dahil ngayon is almost 55,000 na mahigit 55,000 na ngayon ang mga relihiyon. Kaya ngayon, kung mag-a-apply tayo, tulad ng ganito, mag-a-apply tayo sa biodata natin. Di ba may makatanungan doon? Religion. Ano bang ilagay natin? Di ba? Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, Born Again, Christian. So, yung simbahan pala natin ay nagre-represent ng religion natin. Di ba? So, kung sa'yo, Brad Jared, ano po bang maisasagot mo ngayon kung may magtanong sa iyo na walang relihiyon po ang nakakaligtas? Meron. Unang-una, kinutos ng Diyos kay Kristo na itayo yun dahil lahat ng sabihin ni Kristo, utos ng Ama yun, 12:49 naman. Kaya nung sinabi niyo sa 18 ng Mateo na ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. At yung iglesia na yun, na 33 AD, wala naman ang iba kundi Catholic Church lang eh. Soriano, 90s lang yun. Yung mga born again. Basa tayo, 3:5 ng 1. To be born again. Hindi naman kayo tinutukoy dun eh. Yun yung mga bautismo yun, yung pagpapanganak sa tubig at spirito. At yung tunay na bautismo, 28:19 hanggang 20 ng Mateo, sa loob ng tunay na iglesia yun. Ngayon, yung sinasabi nila, ano ulit yung bro? Ano ko? Yung may isasabi sa kanila na Walang relihiyon. walang relihiyon po ang makakaligtas. Makakaligtas. Meron. Gaya nga nung binasa ko yung 16-18 ng Mateo, yung iglesia. At yung iglesia, yun ang katawan. O yung katawan ni Kristo, 1:18 ng Kolosas. Paano mo sasabihin hindi kasama sa kaligtasan yun? Itinayo nga ni Kristo. Ibig sabihin pala, ang Diyos nagtatayo ng nonsense. Kumbaga, bumili lang ng notebook, hindi naman susulatan. Kaya inutos ng Diyos yun, na itayo kay Kristo dahil kasama sa kaligtasan yun, part of salvation yun. Katunayan, 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia o ang church, at siyang tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, yun ang ililigtas ni Kristo eh. Yun ang Roman Catholic Church. Ayon dun sa CCC, bro? Wow. Sa bro? Sa yung contemporary English version, 1 Timothy 4:8, nabasa mo na ba yun? Hindi pa, bro. Mas maganda, meron tayong contemporary English version dyan. Wala bro, Ang nakalagay talaga doon, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever, and this word should not be forgotten.
nakalagay talaga doon, religion helps you in every way. It promises life now and forever. So talaga nakakita talaga relihiyon. Okay. So, so, ganun, no? So, mga kapatid, so ako po ay nagpapasalamat sa mga nagsampo lang ako ng mga tanong. So, ito Brad Jared. Yung nalaman ko na nakapasok ka doon sa pag-deliverance and exorcism ni Father, pag-exercise ni Father Darwin. Ano po bang masasabi mo doon? Grabe bro, natulala ako dun eh. Talagang sumasa atin si Kristo at Diyos ang gumagawa talaga sa atin. Gaya nung nasa 2:13 ng Pilipos. Na sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung exercise, mabuting kalooban ng Diyos yun eh. At nakikita rin doon yung pangako ng Diyos, literally, na 28:20 ng Mateo, na ako'y sumasa inyong palagi. Talagang sumasa atin si Kristo eh. Lalo na nung kinanta yung Salve Regina, nagwala yung demonyo. Experience mo talaga yun? Talagang galit na galit kay Mama Mary, parang mga protestante. Kaya yung mga protestante, kaya ayaw nila kay Mama Mary siguro. Yun bang dahilan kung bakit galit sila? Siguro. So, pag may galit sa ni Mama Mary, kantahan na lang natin ang Salve Regina. Uy, yan ang tinugtog doon kay Archie na nagalit siya sa flower shop. Salve Regina yun. Oo nga Oh. Uy, Brad Archie. Nagwala. Diyan tumingin si Brad Archie. Nasilipan ko kanina yung pangalan niya dito sa live mo, Brad Jared. No? So, Brad Archie, huwag ka magalit. No? Okay, experience yan ha. Hindi sa akin. Experience yan ni Brad Jared na nakakita doon sa pag-exorcism, sa deliverance exorcism, na galit daw yung demonyo pag kinantahan ng Salve Regina. So, kuwan talaga. Nakita talaga ni Brad Jared yan. So, nung kuwan si Brad Archie, nagpipreach, may nagtugtog na yung sa flower shop ng Salve Regina. Ang galit na yan. Nagwala si Nagwala Nagwala so, ano po bang dahilan nun? Di ba? Salamat dyan doon sa paalaala mo. So, Ano sila? Tapos sabi ni Esel, tinigil na daw yung exorcism. oh? Oo, yun ang reason kaya pumasok ko sa Esel, sa live ng Esel TV. Kasi sabi niya kasi yung pangalan ko, binagit yung pangalan ko. Sabi niya, napapanood yung ginagawa ni Darwin Gitgaro, nagmimilagro. Sabi niya, wala, pinatigilan ni Pablo yung exorcism na sinasabi ninyo, pinangangaral ninyo. Anong pinasok ko sa Esel, ang ginagawa ng Esel doon, binablitan ako ng tanong. Bakit? Hindi ka ba talaga na pinapangaral ni Pablo yung exorcism, binablitan niya sa akin yung dating daan is time, babalik ta rin ka. Kasi alam nila, pag sila naiipit, babalik ta rin nila para yung burden of proof malipat sa'yo. Hindi ako pumayag. Sabi ko, patunayan mo, basahin mo na pinatigil ni Apostol Pablo yung exorcism. Basahin mo. Sabi mo yun eh. Hindi niya, nahirapan siyang patunayan yung tinawag si Jared para tagagulo. Yun pala. Yun ang nangyari. So ngayon, experience na talaga ni Brad Jared. At naka-experience din kayo sa yung kapatid natin na si Brad Bernard sa deliverance and exorcism. So kahit ako, amazed ako nung nakapasok ako as member of the team, no? Na-amaze talaga ako, no? Parang yung ganito na pagsuserve ng ating Panginoon, parang nakita ko yung mga santo, yung nagiging mga santo ba. Parang ganito din sila, no? Parang umiiwas sa anumang mga kasalanan. Kaya ganun yun eh. Tayo, umiiwas tayo, pero hindi naman tayo perpekto, no? Pero lahat ng mga sabi ng 2 Tesalonica na ang pinakamabait na tao sa mundo ay sa isang araw may pito siya na makasala siya 7 beses, no, sa isang araw. So talaga ito ngayon. So ano po ba ang may katanungan ka ba dyan sa kanila kung mag-interview ka pa? Kung sakali dumating yung panahon na may makasalubong kayo na maglalabas ng mga abuse document, halimbawa inquisition. Sample na lang yun kasi yun ang mga protestante kasi ayaw maniwala sa referensya. Okay. Kasi sabi nila,
Referensya kasi, gawa lang yan ng Katoliko. Kaya huwag paniwalaan. Kung nakapagtataka, pag ang topic Inquisition, naniniwala sila. Di ba? Kung sakali ba dahil dumating yung panahon na may nainkwentro ka na eto ginawa ng mga pari ninyo, yung mga madre ginawang sex slave, yung mga obispo ninyo, mga manyakis, mga ganito, ano yung magiging reaction mo doon? Reaction ko doon, anong pakialam ko sa sinasabi ninyo? Unang-una, nasa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit ba anong katungkulan mo, hindi pwedeng hindi ka magkakasala. Bakit? 1:8 ng 1 o 1:8 ng unang 1. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Gaya ng mga protestante. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya yung mga nagmamalinis na protestante dyan, kaming, wala kaming ganyan, wala kaming rape. Dinadaya niyo sarili niyo. Yung sabi nila, ay kami po ay ligtas na. Ano masasabi mo? Kontra sila ni Cristo at ni Apostol Pablo. Inaamin na nila, naligtas sila. Di ba? Marami naman yung mga born again Christian. Kayo mga Katoliko, hindi pa kayo ligtas. Pero kami mga Protestante, kami mga born again Christian, kami mga Baptist, ay nailigtas na kami dahil sa paniniwala namin kay Kristo. So ano po masasabi mo diyan? Naligtas na sila. Yun, ang nasasabi ko doon, paano ligtas na? Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, mumunti kong mga anak. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Ito, mga tunay na anak ng Diyos to. Ito, mga sulpot nito, wala naman doon yun eh. Kahit yung kapastor-pastura nila, wala naman doon eh. At hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa atin. Ibig sabihin, ang mga apostol na mismo at mga unang Kristiyano nagkla-clarify, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Di iba pala sinasabi na itong mga sulpot kaysa ng mga apostol. Kami, saved na kami, alam na namin mangyayari sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kasinungalingan yan, hoy. Pastor ka. Bakit? Dahil si Kristo na mismo at yung mga apostol ang nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, ngayon anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kumbaga sa paghuhugas ng pinggan, hugasan mo yung pinggan. Paano ipahuhugas sa yung pinggan? Hugas na pala. Kaya mo lang naman sinabing hugasan mo yung pinggan kasi hindi pa hugas. Ganun rin ang punto ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos. Kaya niya sinabing, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas kasi hindi ka pa saved. Ano ka ba naman? Yes. Ayun ang ibig sabihin nun. Paano? Sa bunga nga ba, gaya ng mga faith alone? Aba, mga, ano ba sa inyo? Loko-loko. Wala tayo magpupura ngayon na. Basahin natin ang... Jopel, may Jopel yata yan. Jopel, yun yung may comments yan. Jopel Tion. Basahin mo, Ako'y former MCGI din at kasalukuyang on process na sa pagbabalik Katoliko. Ba? So, kahit ganito lang mga kaibigan, yung mga, kahit ganito lang yung pagpipreach natin, no? Ang Diyos ang may gusto kung tayo ay gusto niya na tayo ay babalik sa tunay niya na iglesia, no? Kaya ngayon nakita natin si Brad Jared sa kanyang live, nagla-live siya ngayon. Nagla-live din si Brad Jando at ako din nagla-live. Pero si Father Darwin nagla-live din. Nag-comment siya. Nag-live sa at saka sa ni Father Darwin nagla-live din, no? Pero nakita natin na meron din na mga tao na sikreto po ang pagbabalik nila sa Santa Iglesia. Gaya niyan, ni Jofel. Nagko-comment lang siya. Ako po ay sa GI. Kaya gusto ko rin na na-process na siya for pagkakatoliko. So, marami hindi na mabilang natin kung sino ang kusang loob lang na bumalik, Katoliko sila, iniwan nilang Katoliko, pero sikreto lang na nagbabalik sa simbahan. No? Ganun. Brad, may MCGI na CFD na rin dito sa Camiguin. Tingnan mo. May nagko-comment din sa akin, Jerome Liano. Brad, may MCGI na CFD na rin dito sa Camiguin. Tingnan mo. So, yung mga bago pa na umali sa simbahang Katoliko, mga ordinaryong Katoliko lang yon, hindi nagsisimba, hindi
parang wala talaga, non-practicing Catholic, lumipat sa ibang reliyon. Pero yung mga ibang reliyon, lumipat sa atin, mga pastor yan, mga debater, katulad ni Brad Jared. Oh, di ba? Mga debater yan. Pero nakikita din si Brad Paul, si Brad Jando. Oh, ang dami na natin na mga debater ng ibang relihiyon na dito na umaanib sa simbahan Katoliko at nagdidepensa na sa Catholic teaching. No, yan, ngayon, iimbita natin si Brad Archie, baka bumalik na yan. Pasok. kung gusto niyang pumasok sa mga sa din sa ating live, no? Pwede naman. Kahit ito lang kahit mamaya uuwi na si Brad Jared. Pero huwag kayong malungkot, nandyan lang siya, i-follow nyo, subscribe sa kanyang page ba yan, no? O Facebook? Facebook lang. Sige. I-advise natin yan na magawa siya ng page, no? Para yung mga Katoliko o mga MCGI dyan o mga INC na gusto magtanong sa kanya, madali nyo lang makita si Brad Jared, no? Sa kanyang Facebook o magawa siya kahit ngayon ng page, no? Ngayon, Brad Jared, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang is patuloy niya yung pagiging defensor ng Katoliko. Sana ma-apply niya. Kahit nagalawang Soriano pa rin ang ginagawa ni Jared, tuloy-tuloy siya sa kanyang galawang Soriano, pero yung mga negative words mawala na yon. Yun. yung mga negative words mawala sa kanya. Kahit na yung lakas ng kanyang preaching, ganun pa rin, manatili pa rin. Yung tibay ng kanyang loob mangaral, nanatili pa rin. Galawang Soriano, nanatili pa rin. Pero yung mga negative words lang ang sa akin sana mawala. At sana matutunan ni Brother Jared, kontrolin yung kanyang emotion. Lalo na pag may na-encuentro siyang yung tagagulo rin. O kailangan makontrol mo yun. Kasi pag tagagulo siya, tapos sasabayan pag tagagulo mo rin, magkasabayan kayo, talagang hindi maganda tingnan. O kung tagagulo siya, dapat magkontrol mo sarili mo para siya yung nagmumukhang tagagulo, hindi ikaw. Yun. And then sa mga nagdududa, sabi ng kapatid ko James David Alabado, mga bigatin yung mga dating pastor at mga evangelist na ngayon ay mga CFD na. Nadadagdagan pa, andyan na si Bro Jared, nadagdagan pa yan sa mga darating na araw. Yan. Wow. So sa lahat ng mga nanonood diyan, sana po is suportahan niyo po yung ni Brother Jared, yung kanyang pangangaral. Sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sabi na kasi, nangako na siya sa Diyos, sa Espiritu Santo. Pag yan, nalabag mo, naku. Kawawa ka. Ikaw yung kawawa dito, di ba? Kaya, sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sa mga nadududa, Esel, nadududa ka pa rin ba? Eto na, kasama ko na si Brother Jared. So, wala nang dapat pagdudahan dahil ako ay naniniwala ako sa kanyang ginagawa na pagbabalik sa Katoliko. Brother Kenneth? So, ngayon, maraming din tumingin sa Facebook ko. No? Shoutout lang kay Alex Barite. Akin, 200 na. Willing to support her. Willing, Teka. Sige. Sige. Basahin mo. Basahin mo. Novs Far, we are willing to support him in our little way. Wow. Yun. Ang ganda naman. Wow, suportado na si Brother Jared. Dati, kinainisan to dati. Shoutout ko lang si Brad Alex Barite. Sabi niya, pagbasa mo og Bible para masubay ang inyong doktrina sa Biblia. Baya na ang pulong sa Diyos. Hindi pa lumilitaw yung iglesia mo sa mundo, ginagawa ng Katoliko na yan. So, Meron pa dito? Sabi ni Arvian Saidetan Aviso, can't wait to see Brother Jared versus Pastor Bacalares and Pastor Fuentes. Panis talaga tong mga pastor na ito pag nakaharap to bata na ito. Yan. Pag makaharap si Pastor Bacalares or si Fuentes, talagang susuporta tayo niyan. Mm-hmm. Ha?
full support tayo. Support tayo kay Jared Oo, dyan. full support tayo kay Jared dyan. Mm. No? Pero may mga time pa tayo na kailangan na ma-encounter ni Brad Jared yung mga katanungan natin. So mabigyan pa natin siya ng mga idea, no? Patungkol sa kung ano pong mga usapin, no, mga tema kung gusto nila. No? Kaya ngayon, Brad, invite mo Brad Jared yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin sa ibang reliyon o SDA, kung ano pong masasabi mo sa kanila, no? Kahit anong reliyon, Ayun, anong unang-una dyan sa MCGI, inuuna ko kayo, yung mga kapatid dyan, na mga panatiko pa rin kay Daniel Rason. Magsuri naman kayo sa pananampalatayang tunay o sa aral ng Iglesia Katolika. Huwag kayong maging panatiko kay Rason, gaya ng mga, alam ko marami sa inyo mga exited, tsaka meron sa inyo mga closet na natatakot magsalita dahil ika-character assassination ni Rason at ng mga manggagawa, ng mga diakono at ng mga miyembro. Dahil naranasan rin namin ni kapatid naman, huwag kayong matakot. Gaya nga ng sinabi nga doon sa binasa ko, ilang beses ko na binabasa sa 4:17 ng Santiago, kung alam niyo ng mali o kung alam niyo yung mabuti, gawin niyo na. At yun yung paglayas doon sa mga sekta at mga protestante na sumulpot lang sa Amerika, sa Pilipinas, lalo na ang Soriano, ayan, yung mga MCGI. Tsaka kayo, kapatid na Erin, kapatid na JB, at yung mga ibang nabulag na, o yung mga ibang nagdududa sa aral nila, kayo na bahala. Pagtimbang-timbangin niyo yung aral at masusumpungan niyo gaya ng ginawa ko. Ayun lang, bro, ano. Ay, sa mga tumatawag sa akin, huwag mo na tumawag ngayon. Huwag mo na tumawag. Na Oo. Taga sa akin to eh. Teka lang Ayun. Huwag mo na tumawag. Deng, huwag mo na tawag. Welcome sa Sampol. Pag si Jared, may gusto may pagbati kay Jared, dito sa Tagbilaran gaganapin yun, face to face. No? Pag may gusto, halimbawa gusto siyang humunod sa isang face to face debate, ito yung gaganapin sa Tagbilaran. Full support kami dyan. So sa lugar niyo, Brad Jared, meron bang mga CFD doon? Wala. So yun, isa yun sa mga gusto sabihin ko. Sana dumating yung araw na si Brad Jared ang maging tulay para mga Katoliko sa kanilang lugar magbalik sa pananampalatayang Katoliko. Isa yun sa mga gusto ko sabihin, kaya nakalimutan ko lang. Pwede naman natin silang i-connect doon sa mga CFD natin doon sa Luzon, si Brad Adan sa Pasig. No, meron din si Brad yung kalbo, si Brad Marlon. Kalimutan yung pangalan eh. Si Brad Marlon. Marami naman sila doon. No? So i-connect na lang natin siya doon, no? At salita na Diaz, bro, ano FB account niya? Ano FB account mo? Ayan, yung Almasora Jared. Almasora Rashid o ano. Siguro palitan ko na rin ito dun sa original. Tignan ko lang dito. Hindi ko kasi alam yung sa Facebook. Ayan. O may nagtatanong din sa akin. Ayun, Almasora Rashid. Almasora Rashid Jared. Yun ang kanyang FB account. Almasora Rashid Jared. Okay? So atin pong paabot sa mga Catholic Faith Dependent natin sa national, lalo na doon sa Luzon, na kailangan kontakin nyo si Jared para maakay nyo siya, no? Maturuan nyo siya, dahil kayo na ang malapit dyan, kasi malayo ang Bohol, mas malapit pa ang buwan kaysa Bohol, kasi yung buwan makikita yung Bohol. Tingala ka lang. Kaya para maakay nyo siya, no? Lalo na kay Brad Adan sa Pasig, kung i-contact niya lang si Brad Adan, no? Mga bigati niya doon sa Manila. Okay? So, Brad Jando, ano ba? So, end na tayo? Kung pwede lang. Okay, so wala nang katanungan sa mga live o anong gustong may pahiwatig sa mga viewers natin ngayon. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, paki-comment lang kung ano yung gustong itanong kay Brother Jared, at meron tayong mga 5 minuto para bigyan kasagutan ninyo mga katanungan. Okay? Diri sa Cebu, daghan ba mga CFD diri? Maraming CFD po sa Cebu.
Saan yun bro? Sa Cebu bro? San Jose Recoletos? San Jose Recoletos. Oo, doon. Pasinaya na bro sa tawag ko sa'yo na Albasura. Ha, God bless po. Sabi Tata Diaz. Yun. Carlos Orteliano, paki-ask bro JD if nasa isip din ba ni Jared na magpare o papasok sa seminaryo? Ganon din sa akin. Bro, pakisagot bro. NMU, love me. Sana magpari. Yan siya bro. Parang si Alfie Angeles. Maraming na magpari ka daw. Kayong dalawa. Magpari ka na silang dalawa. Father Cesar Sano. Si Father Lulot, no? Nagtanaw na ito karon. So, dito na Father, may mga debater na tayo dito, mga bigati nito, galing ng ibang mga sekta. So, talagang amaze ako kay Brother Jared, no? Yung magbigay siya ng mga talata, ang grabe, no? Parang katulad mo rin noon. Oh, ganyan din ang ginagawa ko dati kasi SDA, di ba? Hindi, SDA ako. Dati kasi, pag may tanong ako, hindi ko yun basta-basta tinatanggap yung unang sagot lang. Kaya ginagawa ko, dinidebate ko si Wendell Talibong. Ngayon. Tuwing may Bible study sila, nandoon ako tagagulo. So, kinukota ko yung mga turo nila, nagkikipag-diskusyon talaga mga 2 linggo yata o 3 linggo. Walang matinong Bible study nangyayari kasi pag nandoon ako talagang nagkakaroon ng diskusyon. Oh. Ilang buwan yata yun. No? So, dito si Jerome Yano from Antipolo. Antipolo yata ito si Jerome Yano. Sabi niya, deep catechesis, ilang Brad, gusto kong gawin ni Jared. Marami at malalim pa ang lalanguyin upang slow connection. Upang maintindihan ang misteryo ng inang simbahan. So, pwede rin bro, si Brad Jerome Yano. Jerome Yano ang sa Antipolo. Pero malayo Antipolo, no? Malayo. Okay. Sabi ito, Catholic ba daw ang Orthodox? Hindi na. Umalis na yung Orthodox nag-split na sila. So, Nakapigit pala. Oo. So ako po ay nagpapasalamat sa nagbigay ng 200 stars. Sino ba to? Si Cynthia Paraguya. Okay. Salamat po sa nagbigay ng 200 stars. Sabi ni Daniel Ganads, bro, good afternoon at kay Bro Jared. Tatanong ko lang po kay Bro Jared, anong masasabi niya sa mga milagro? Halimbawa, sa Eucharistic miracle at sa lahat ng mga miracle na nagaganap sa Catholic Church. Bro, yun lang bro, salamat. Ano naman sabi mo doon, Bro Jared? Ayun nga bro, gaya yung nasa 28-20 ng Mateo, 2-13 ng Pilipos, Diyos na gumagawa nito. Katunayan, yung pinag-aralan natin parehas type AB. Tapos parehas yun dun sa DNA nung Shroud o Turin. Kaya si Kristo talaga yun. Ayun. Talagang nasa atin si Kristo. Wala sa mga protestante tsaka kay Archie. Ayan yung po sagot ni Brother Jared. Ang ganda. Oh. Diretso-diretso yung sagot niya. May mga CFD na nakatapos ng 20 topics. Kumahanap pa ng manual. Pero si Brother Jared, ilang saglit lang, di ba? So, ganun talaga mga kaibigan. Kung tayo ay palagi tayo mag-aaral. Sabi ng panultihon, ano ba yung panultihon? Kawikaan. Kawikaan pala. 1927. Kailangan natin patuloy yung ating pag-aaral. Di ba? Kaya kung hinto tayo sa pag-aaral, lahat ay mawala sa atin. So, ganun lang. So, ano ba? End na tayo, time tayo para ibigay natin kay Brad Jared sa huling mensahe niya sa pasasalamat at saka pag-i-invite ng ibang mga hindi Katoliko na magkatoliko. Kung gusto rin niya na may makikidiskusyon sa kanya. So, go on Brad Jared. Ayun, It's your time. Kayo mga kapatid, mga kababayan na nanonood ngayon sa live, kayo na bahala mga kapatid. Gaya nga nung nasa 4.1 ng unang Thessalonica 5:21-22, subukin ninyo lahat ng bagay at isa doon yung magsuri ng aral. At pag may nakita kayong mabuti, 12.9 ng Roma, sumanib kayo. At yun naman ang nakita ko sa Catholic Church eh. Ngayon, yung mga gusto ng diskusyon, sige lang mga kapatid. Sige lang, okay lang.
mag-ano kayo, mag-chat kayo sa akin, makikita ko naman, wala naman tayong ina-attrasan sa diskusyon eh. Sige lang, gaya ni Archie, no? Ayun, yung tumitira sa akin ngayon yun. Tsaka yung isang ministry daw kuno, ng mga borns again. Mga, yan, yung bawal daw ang debate. Sige, kahit friendly dialogue lang, turuan nyo ako. Baka meron kayong alam na hindi ko alam. Ayun, baka maniwala ako sa inyo. Eh wala eh, isa lang nakikita kong katotohanan eh. At yun yung nasa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ngayon, sa mga kasamahan ko naman, yung mga galit na galit sa akin ngayon, magsuri kayo, tanggalin niyo yung puot sa puso ninyo. Yung galit sa akin, yung mga mura nyo sa akin ngayon, alisin niyo yung pagmumura nyo sa akin. Makikita nyo yung liwanag na kung nakita ko rin. At kaya ako nakaanib sa tunay na iglesia. Ikaw, kapatid na Mago, may masasabi ka ba? Bro? Wala. Ayun. Sige. Ayun na, bro. Ngayon, kayo na nagmumura, si Brad Jared hindi na magmumura. Kaya sa akin lang, no? May naa si Bro Milcher dito, bro, si FD po na siya Lunita Park. Si Brad ko, Manalili, no? Milcher. Milcher Manalili. Kikita mo yan doon sa... So, Brad Jandok, last message mo? Okay, sana po wag niyo pong kalimutan na lagi panoorin po yung ating programa gabi-gabi. From Tuesday to Sunday ang punto por punto. Ang punto por punto po is open po siya for discussion. Open siya sa mga Katoliko na magtatanong. Open siya sa mga Katoliko na gusto magkipagdiskusyon. Open din siya sa mga protestante na magtatanong at nagkipagdiskusyon. Laging open ang punto por punto sa mga bagay na yan. Huwag lang magmumura. Yun lang po. And then, sa lahat ng mga sumusubaybay po sa mga live po ni Father Darwin, pagpatuloy nyo lang po yan dahil kailangan na natin ng spirituality sa pangangaral. Hindi lang yung puro lang bangayan. Minsan kailangan din ng spirituality at yung humility po. Kailangan natin ibaba. Dati, taas na ko dati, parang Elisoriano. Pero ngayon, laylo tayo sa mga negative na attitude, no? Kaya sabi nga ni Father Darwin, attack CFD with a humble heart. Brother Kaloy? So, andito lang, may babasahin lang ako dito, si Brad Christopher, no? Bakela, na sabi niya, hindi po siya nagiging strong na Katoliko dahil po sa mga pare, dahil po sa obispo. Amen. Na strong siya dahil po sa mga converted pastors. Grabe, no? Yung paniniwala niyan na nagiging strong siya dahil po sa mga converted pastors. Sa mga bumabalik sa simbahang Katoliko. Ito lang ang sabi niya dito sa live ko. So, Brad Jared, sana yung ipagpatuloy mo yung mga na simulan mo ngayon at tapos palagi kang mag-pray, especially the rosary, dahil ngayon hindi po siguro pa mo alam na may mga promises ang Mama Mary kung ikaw ay mag-prepare ng Holy Rosary. 15 na promises yan, kailangan mo mag-research yan kung ano po mga promises. So, sa mga kasamahan natin, sa mga Catholic Faith Defender, sana din tayo ay pursige na ipasiwalat natin yung katotohanan at sana hindi po madaig yun sa palaging malakas ang tinig, no? Kundi ipairal po natin yung love, no? Dahil ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Then tapos po ay sana po ay araw-araw magbasa po tayo ng Ebanghelyo at ipasiwalat natin yan with reflection kung ano po mga mensahe ng Panginoon sa atin. At kailangan din nating continuous yung pag-aaral at saka pagpupursige sa ating natutunan, no? Hindi tayo hambog, no? Ngayon si Brad Jared ngayon, kailangan din yang wag natin yung ipairal natin yung seven capital sin, yung palagi kang
yung hambog ka, yung palagi kang nagmumura, no? Ganyan. So, ito mga kaibigan, sa mga followers din ni Father Darwin, kailangan din ninyong i-follow si Brad Jared, no? Tulungan natin siya sa kaniyang pagbabalik loob sa tunay na iglesia at saka si Brad Fernan. Sana maturuan niyo Brad Jared, turo mo sa kanya din yung ano po ang matutunan mo, no? At sa ganon, tayo ay strong CFD, magiging CFD at maging pari ka. Kayong dalawa. Maraming request eh. Hindi isa, hindi dalawa, siguro ang dami na, no? So, nandito na lang. Ako po si Brad Caloy, no? Kenneth Joseph Abuyabor. Ito po yung Facebook account ko, no? Kenneth Joseph Abuyabor. Sana ma-follow din niyo ako. At saka ni Father Darwin at yung mga kasamahan ko dito, si Brad Joseph Idosma, no? Ito si anong page mo ba? Sakristang Laagan. Sakristang Laagan. Ang Laagan man siya. At saka si Raymond De Jesus, at saka yung official na barber ni Bishop Abet. Siya po ang amo ni Bishop Abet. Kasi pag gusto ni Brad Willie na Bishop, Yoko ka, Yoko. Siya lang ang makapagsabi na siya lang ang kautos ni Bishop. So, Brad Willie pala niya, no? From Balilihan. So, grabe ito yung conversion din niya sa kanyang buhay. At ngayon, may follow din nyo. May page ka, pre? Wala kay page, pre? Punto stop. So, ganito lang, ha? Si Brad Jando rin. Sana ipagdarasal natin ito, no? Lalo na ako, ingat-ingat na tayo sa katawan natin. Malaki. So, hanggang dito, Brad Jando, ikaw yung Okay, so ito po si Brother Caloy Abuyabor. Ako, Jando Alabado. Kasama natin si Brother Jared, saka si Brother John Fernan. And we're out. Okay.